Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone. Magandang gabi po dito sa Pilipinas. Magandang gabi rin sa atin sa Middle East, panibagong reaction video po natin dito sa sahod ni Jonathan. Alam po naman natin na nagsahod na itong si Jonathan dito kay Ka-Business. Na alam po naman natin na ay ito'y binigyan na talaga ng sahod ni Ka-Business, no. So yun na nga, bago natin umpisahan ang ating reaction video, by the way mga Ka-Business, mga kapapi, doon sa vlog ni Thinking Buddy, ayon kay Thinking Buddy ay parang tinatamad na naman daw itong si Jonathan pumasok. So ayan, bago natin umpisahan ang ating reaction video dito, baka sakali, ako'y nagbabaka sakali, baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo lahat sa aking mga reaction ng video dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At huwag din po natin kalimutan suportahan ng Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. So proceed po tayo sa ating reaction video mga Ka-Business, mga kapapi. Alam naman po natin kung paano at magkano ang sahod ni Jonathan dito kay Ka-Business. Ayon pa sa mga nagko-comment ay magkapareho lang sila ng sahod ni Ate Vera. So alam naman po natin kung ano yung sahod ni Ate Vera. At least si Ate Vera, alam natin kung ano yung trabaho niya. Dito kay Jonathan, ayon pa sa ating mga commentor na viewers natin dyan, ay wala naman din daw ginagawa itong si Jonathan, di ba? Pero binibigyan pa rin siya ng sahod ni Ka-Business ng 10,000 a month, di ba? So ito yung una niyang sahod, Actually, hindi naman niya nakumpleto yung sahod niya kasi 13 days lang. At ito ay mayroon na siya agad na bale kay Ka-Business. So, kay Mrs. Ka-Business yan bumali. Ayon ng sahod na ito ay walang natira, kung hindi 180 something lang ang natira sa kanya. So, ang ginawa ng mga kagwang ay syempre, ang mga blessing na nila ng mga kagwangs ay binahagi din dito kay Jonathan. At maganda naman talaga itong mga idea ni Kagwang Bay Papaya na kumbaga magbigay sila ng blessing dito kay Jonathan para mayroon din siyang matanggap na sahod. At least kahit wala siyang sasahurin, mayroon na blessing nang gagaling sa mga kagwang para hindi naman siya masiro at mabayaran nila yung upa ng bahay, di ba? So ayun na nga, nagbigay itong mga kagwang dito kay Jonathan alang-alang kay Nanay Marita, di ba? So yun na nga, at nakatanggap ito ng mahigit 5,000 pesos dito sa mga kagwang na nagbigay sa kanya, di ba? So ayun nga, ataya, syempre masaya na naman itong si Jonathan at mayroon na siyang sahod dito sa Ka-Business. At ito ang sinabi niya ay wala naman daw siyang sinahod dahil nga daw ay nabali na niya. Pero mayroon siyang blessing galing sa mga kagwangs. Mayroon pa rin siyang ibinigay. Kumbaga, binigyan pa rin siya ng pagkakataon na ipadama sa kanya na mayroong taong nagmamalasakit sa kanya, di ba? So, yun na nga, i-proceed natin dito sa vlog ni Thinking Buddy na ayon kay Thinking Buddy, medyo daw tinatamad na ito kasi kumbaga sa kutob ni itong si Thinking Buddy na nakatanggap daw ito ng pera, tatama rin na naman daw ito ayon kay Thinking Buddy. Kumbaga yun ang predict ni Thinking Buddy. So
hinanap niya na itong si Jonathan kung nasaan kasi para nga mabigyan ng advice at titignan kung pumasok ba ito hindi. At nagkataon naman nahanap niya ay ito'y papunta doon kila Renji at LB, di ba? So ang sinabi niya, yung sinabi ni Jonathan kay Thinking Body, pupunta daw sila. Nagtuturo daw itong nanay niya papunta doon kila Renji. Na gusto daw pumunta doon kila Renji at LB early in the morning. Siguro naubos na naman itong pera ni Jonathan kaya nag-uumpisa na naman siya manghingi dito kila Thinking Body at kila Renji. So sabi ni Thinking Body sa kanya, bakit hindi ka pumasok? Ay iikutin lang daw niya yung nanay niya at gusto daw pumunta doon kila Renji at papainitan niya. So sabi sa kanya Thinking Body, papasok ka ba? Ay siya ay tinatamad na naman daw pumasok. Ang sabi ni Thinking Body sa kanya, bakit ka na naman tinatamad pumasok? Dahil nga daw yung cellphone niya ay nabagsak. Sabi sa kanya ni Thinking Body, hindi naman intention yung pagkabagsak kasi nga walang lakas yung isang kamay ng kanyang nanay. So naibagsak nga daw yun. Kumbaga ang LCD niya ay nasira. Excuse me po. So sabi ni Thinking Body, pumasok ka Jonathan. Kasi wala nang ibang tao magbibigay sa'yo ng ganitong pagkakataon ng trabaho. Ang laki ng sahod mo doon kila Kuya Ka Business. Ayon pa ni Thinking Body. Sabi ni Thinking Body sa kanya, ayon nga kay Jonathan ay siya ay tinatamad nga dahil nawalaan na siya ng gana dahil itong cellphone niya ay nabasag. So sabi ni Thinking Body sa kanya, hindi yan ang dahilan mo para hindi ka pumasok. Sabi ni Thinking Body sa kanya, kung patuloy ka ng ganyan Jonathan, hindi mo na kami maaasahan tutulong sa'yo. Kung hindi ka magsisipag, hindi na mo na kami maaasahan tumulong sa'yo kasi may tao na tumulong sa'yo para binibigyan ka ng trabaho, malaki ang sweldo mo, tinatamad ka na naman. Mga kabisnes, mga kapapi, maganda naman talaga yung ginawa ni Thinking Body dito kay Jonathan kasi nga naman ayun, natatamad na naman siya pumasok ayon sa kanya kay Jonathan. Maganda yon at sabi ni Thinking Body, imbes na itulong namin sa'yo, mas marami pa kayong matutulungan maliban sa'yo kung hindi ka titino. Kung hindi ka magsipag, hindi ka na namin tutulungan. Itulong na lang namin sa pamilya namin o sa ibang pamilya na masigit nangangailangan. Kasi hindi ka lang naman magtitino, hindi ka magsisipag, hindi ka na namin tutulungan. Kung babalik ka uli sa dati, sabi ni Thinking Body, noon oo napagbigyan ka namin nga dahil nga syempre kailangan mo ng tulong, pero sa ngayon mayroon ka ng trabaho, ngayon ayaw mo na namang tatamarin ka na naman. Sabi ni Thinking Body sa kanya, hindi mo na kami maaasahan tutulong sa iyo kung hindi ka magbabago at hindi ka magsisipag, hindi na kami tutulong sa iyo. So in this advice ni Thinking Body ay para matauhan itong si Jonathan, para matuto siya na pahalagahan niya ang trabaho, hindi yung baliwalain. Sa bagay mga kabisnes, mga kapapi, saan ka ba makakuha ng ganun kalaking sweldo na wala man lang siyang ginagawa, diba? Ayon sa ating mga nagko-comment dyan, ni hindi nga daw nagka-car wash doon kay Ka-Business, hindi nagwawalis, pero sinasahuran pa rin siya ni Ka-Business ng 10,000 monthly. Alang-alang man lang, para siguro sumipag siya, para siguro ma-inspired siya, ganun na lang kalaki ang kanyang sahod dito kay Ka-Business. Tingnan mo nga naman nitong si Jonathan, wala nga talaga siyang isip sa ganun, no? Maganda na rin yun dito kay Thinking Body. Mas maganda yon at bigyan ninyo siya ng leksyon na para naman matuto siya. Kasi, kumbaga, kahit itong si Jonathan, kumbaga, natatamad siya, hindi na siya papasok, hindi na siya mawalaan siya ng trabaho. Para kasing umasa siya na nandyan si Renji at saka itong si Thinking Body natutulong sa kanya. Maganda na yon, bibigyan siya ng ultimatum ni Thinking Body para mag-isip siya. Kasi
ang lakas pa niya, di ba? Maraming nagko-comment doon na saan pa siya. Marami tayong mga comments, na mga commentor diyan na viewers na nagsasabi saan pa siya makakuha ng ganun, bibigyan siya ng sahod na wala naman siyang ginagawa. Kahit magbuhat ng karton ay hindi siya nagbubuhat ng karton doon. Pag may mission sila ay nandoon lang siya sumasama. Ang importante ay matuto siya. Yun ang importante sa kanya, matuto siyang magbanat ng buto, matuto siya sa buhay, di ba? Kaya nga pinagbibigyan siya ni ka-business para siya ay matuto, no? Di ba mga ka-business, mga kapapi? So okay rin naman yun dito sa decision ni Thinking Body na kung hindi magbago at hindi magsipag ito si Jonathan, hindi na sila tutulong dito kay Jonathan, kasi kumbaga parang nasanay lang na kasi ito si Jonathan na binibigyan ni Renji at saka ni Thinking Body. So maganda yon na ganun. Kung hindi siya magsipag at tatama rin siya, hindi siya papasok, hindi na rin siya tutulungan nila Thinking Body. At sinabi ni Thinking Body, kailangan pumasok ka sa araw na ito. Kung nakita ko hindi ka pumasok, pupuntahan kita doon. Huwag mo na kaming asahan tutulong sa'yo, Kuya Jonathan. Maganda yon ang desisyon ni Thinking Body sa ganun. At least para matuto itong si Jonathan. Hindi ba mga kabisis, mga kapapi? Maganda yon, Thinking Body. Bigyan din ninyo siya ng leksyon para matuto rin siya. Na hindi ninyo kumbaga, tiisin din ninyo kahit na paano yung awa ninyo. Alam naman natin na naaawa tayo sa kanyang sitwasyon, pero kailangan ninyo tiisin para kasi rin sa kanyang kapakanan, kasi tinatamad siya dahil iniisip niya may tumutulong sa kanya. Maganda yon, binigyan siya ni Thinking Body ng ultimatum para matuto siya. So titingnan natin mga kabisnes, mga kapapi, kung pumasok ito si Jonathan dito kay Laka Business, di ba? Yun naman ay pagga-guide nitong si Thinking Body kay Jonathan para pumasok siya. At oo naman nga naman, totoo naman yun. Hindi naman lahat ng oras nila doon lang sila tututok kay Jonathan na tutulong. Marami silang taong tutulungan. Gayon man din dito kay Renji, marami din naman pa silang matutulungan na maliban kay Jonathan, kasi pag kay Jonathan ay tatama rin na yan siya. At hindi na yan siya magtatrabaho dahil mayroon siyang inaasahang tao tumulong sa kanya, di ba? So ganon yun, Thinking Body. Anuhin ninyo, bigyan ninyo siya ng ultimatum para siya ay magsipag sa kanyang sarili. Kumbaga, tiisin ninyo muna na hindi siya mabigyan ng tulong manggagaling sa inyo kung hindi siya magsipag at kung hindi siya papasok, at kung babalik siya sa dati sa dati niyang gawi. Maganda yon, di ba mga kabisnes, mga kapapi? At least bigyan siya ng ultimatum itong si Jonathan. So mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang ang aking reaction video dito sa katamaran na naman ni Jonathan na ito. So bago po tayo magtapos, pag nagustuhan ninyo po ang reaction video na ito, please share and likes at comments at ng aking mga videos, mga kabisnes, mga papi. And please don't forget to subscribe to Business Official, Papa Dins TV and Ka-Business Family. At ang mga 6 na kagawang, huwag po din natin kalimutan. At ang mga kaibigan ni Ka-Business, ang Kahimas TV at Kawakiwak TV, Bong MTV, at ang kaisang best friend ni Papa Dins na si Papa Sundot. At ang aking mga kasamahang reactor po, huwag natin kalimutan, supportahan ninyo po kami, mga kabisnes, mga kapapi. Nangunguna po si Taong Gala, Anime Reactor TV, Mamplis Channels, Kalingap Turak, DLC Katangay, Analisa Reality Vlog, MK Inday, Okray TV, at ang inyong lingkod po, Almeda Mix Vlog. Huwag ninyo po kaming kalimutan, mga reactor ni Ka-Business Official. At hanggang dito na lang, birabanat lang mga Ka-Business. May Allah bless us all. Bye bye, see you again.